Ayun, may nagtanong na naman kay Ate JB, no? May nag-comment po sa isa ko mga videos na pinamagatan na ito. Babasahin natin ha, yung aking video nung mga few days back. Ito yung title ng ating video, no? Gawin mo to sa umuutang sa'yo. Ayan, gawin mo to sa mga tao na ayaw magbayad ng utang para tiyak mababayaran ka. Nag-comment po yung isa nating kaibigan dito sa YT World. Shoutout sa iyo, kapatid, sis Jomelyn Aragon. Ayan. Hello po, sis. Hello po, Jomelyn Aragon. Mga kaibigan, ito po ang katanungan ng ating kaibigan dito sa YT World. Paano pala 3 buwan na po hindi nagbayad? Ayan. So, alam ko kaibigan, hindi lang si kapatid natin, no? Si ating kaibigan na si sis Jomelyn po ang may ganitong problema. Siguro halos lahat tayo, no? Inutangan na hanggang ngayon hindi pa talaga nababayaran. At ang sakit lalo ganito, no? 3 buwan na daw hindi binabayaran ang utang. Ayan, so ano ba ang kanyang gagawin? First and foremost, kaibigan, ayaw ko sanang ayaw kong mag-reprimand or ayaw ko sanang sabihin ito, no? Pero ilang beses ko na ba sinabi na wag po tayo magpapautang pag hindi tayo sure, hindi tayo tiyak na yung taong umuutang magaling magbayad, maganda magbayad, may kakayahan magbayad. Ayan. Most of the time, nasa scam pa rin tayo. Ang hirap kasi kumilatis ng tao, no? Yung ugali ng tao, kaibigan. Ayan. Ang hirap tumanggi, lalo na't kaibigan natin, kamag-anak, kapamilya, ang hirap tumanggi. Pero ngayon, ayan. So, ang pag-usapan natin, ano bang gagawin pag ganito? 3 buwan na po, hindi binabayaran ng utang. Anong gagawin mo? Kaibigan, direct to the point, singilin mo pa rin. If possible, araw-araw. Mag-message ka sa messenger. Ayan. Pag nakita mo, dumaan, sabihin mo. Pag nakita mo, kung mayroong anak, sabihin mo sa anak. Sabihin mo kay mama mo, sa papa mo na sana bayaran ako. Ito na, importante kaibigan na, wag mong ipahalata sa taong iyon, sa taong umutang sa iyo na galit ka or naiinis ka. Kasi, mas lalong hindi ka babayaran. As much as possible, maging kalma ka pa rin. Kaya, ito yung ginagawa ko, no? Ano ito, mas mahalaga, no? Mag-pray ka rin, no? I-pray mo kay God. Ipag-pray mo kay God na sana bayaran ka. Kasi, based on my personal experience, mayroong umutang sa akin, hindi lang isa, 2, 3, marami. And most of them, binayaran ako kahit matagal. Meron nga lagpas 1 taon. Palagi lang talaga ako nag-pray kay God sana, i-remind yung taong yun na bayaran ako. Okay? At palagi kong sinasabi, kasi may mga anak siya, nasabi mo kay papa mo, ayan na, sana bayaran ako. Pag kami nagkikita, ako pa yung nagiging humble, ako pa yung nagiging mabait talaga na. Uy, magandang hapon, baka may pera ka na, sana bayar mo sa Ate GB. Hindi ako binayaran ng, lagpas sa siguro 1 taon hanggang binayaran ako. Ikaw kaibigan, wag ka talagang magalit. Ha? Kahit alam ko, galit ka na, naiinis ka na, lalo na pag taong umuutang, nakita mo maraming pera, ay talagang maiinis ka. No, pero wag mong ipahalata. Kailangan mapagkumbaba ka pa rin, no? Kasi most of the time, pag tayo ay nagalit, tayo pang magiging masama. Hindi tuloy tayo babayaran ng utang, no? Ako kaibigan, kahit dito marami na talagang umutang kay Ate GB at hindi ako binayaran, ni isa sa kanila wala akong inaway. Wala akong pinagsalitaan ng hindi maganda. And meron nga pala akong napakahalagang advice at tips sa inyo, no? Wag niyo pong i-post sa social media na yung tao inutangan ka at hindi ka binayaran. Lalo na wag mong ipahiya yung tao sa social media, sa Facebook, kahit sa na hindi ka binayaran. No, na ganito siya, ganyan. Wag, kasi kahit ikaw pa yung kawawa kasi hindi ka binayaran, baka ikaw pa yung makulong, ikaw pa yung magbayad. Kasi meron tayo yung law ngayon dyan, meron tayong batas, no? Wag daw nating i-post yung mga taong umuutang sa iyo. Unfair? Meron ako nakita sa FB, siya pa ngayon ang nagsumbong dahil pinahiya daw siya nung taong inutangan niya. Nag-post daw yung taong inutangan niya sa FB, nag-post sa FB na ganito siya, nahiya daw siya. Kaya pinatawag niya sa barangay hanggang umabot sila sa munisipyo nung taong inutangan niya. At yung taong inutangan niya, siya na ngayon ang may kasalanan kasi pinost niya.
wag na wag kaibigan, no? Kahit gusto pa natin i-post para malaman ng lahat, wag na wag talaga. Ikaw po yung dihado. Kaya nga, palagi kong sinasabi kaibigan, alam ko, no? Ilang ulit ko na itong sinasabi, kapag ang taong umuutang, hindi ka sure na babayaran ka, hindi ka sure na magaling, maganda magbayad, huwag mo pautangin. At kahit mabait pa yung taong umuutang, no? Pero wala namang sapat na income or walang mo ng trabaho ngayon, kapag alam mo walang trabaho, huwag mo munang pautangin. Paano ka mabayaran? Eh kung naaawa ka talaga, pautangin mo siguro 1 kilong bigas, 1 lata ng sardinas, ganun lang. Hanggang 50 pesos or 100 pesos kasi mahal ang bigas ngayon. Pautangin mo hanggang 100 pesos kung naaawa ka talaga, katulad kay TJ, lalo na pagkain, bigas, ulam, naawa tayo. Pautangin natin, pero pag ano natin walang trabaho, hanggang 100 pesos lang, magbigay ng limitation para kung hindi ka talaga bayaran or kung hindi talaga makahanap ng trabaho yung taong yun, ay hindi ka talaga malulugi kasi 100 pesos lang, no? Kaya dapat talaga kaibigan, no? Isipin natin mabuti bago tayo magpautang, no? Kung hindi ba ko babayaran, no? Patuloy pa ba yung aking negosyo? No? Mababayaran kaya ako? Kasi yung iba, nagpapautang, walang limitation, ang laki. So, sabihin mo, tanongin mo sarili mo, pag ang taong to, hindi ko bibigyan ng limitation at hindi ako binayaran, meron pa ba akong pera magagamit, no? Pangbili ng mga produkto. Kung hindi ka sure, or kung alam mo na pag hindi ka binayaran, talagang malulugi ka kung sakali kasi napakalaki, itigil mo na. No? Ito kasi yung mga palagi ko sinasabi, sa pagpapautang, bago tayo magpautang, dapat sure tayo na ang taong umuutang, mabait, magaling magbayad, magandang magbayad, may kakayahan na magbayad. Pag walang trabaho, huwag natin pautangin. Again, kung naaawa ka, pautangin mo, pero maliit lang kasi naawa ka. At ito pa, nadala na ako sa aking experience noon. Pag hindi talaga tagariyan, nagre-rent, umuupa lang. No, nagre-rent ng bahay, ng room, huwag mong pautangin based on my personal experience. Maraming umutang sa amin. Mga 3 or 4 na pamilya, nagre-rent, no, umuupa ng bahay. Meron kasi mga paupahan sa place namin. Ayun, lumipat sila ng iba. Ewan ko kung saan. Hindi man ako binayaran. Hindi man na nag-abiso na Ate GB. Hindi na kami dito mangupahan. Ayan, doon na kami sa kabila. Huwag ka mag-alala, babayaran ka namin, pupuntahan ka namin at magbabayad kami. Walang abiso. Kaya ako natuto sa aking pagkakamali noon. Pag hindi talaga taga rito, walang bahay dito, nangungupahan ng wag mong pautangin kaibigan. Kasi malaki ang chance, malulugi ang negosyo. Yan, so ganito lang kaibigan ha. Again, kapatid, no? Sis Jomeline Aragon po, ayan. Sis Jomeline Aragon po, sana nasagot ko po ng mabuti ang iyong katanungan. Wag na wag niyong tigilan sa pag-singil, no? Maningil ka pa rin araw-araw. Yung iba kasi sa atin, napapagod maningil. Hindi na lang maningil kasi napagod. Yung iba sa atin, tayo pa yung nahihiya maningil. Ayan, tayo pang mahiya. Kasi kaibigan, kapamilya, kamag-anak, hindi mo sinisingil. Ayun tuloy. Kasi hindi mo sinisingil, hindi ka rin binayaran. Kasi may mga tao talaga na pag hindi mo sinisingil, hindi rin magbabayad. Kaya ikaw, kahit kapatid mo pa yan, kaibigan mo pa yan, singilin mo pa rin. Ako nga, yung kapatid ko, mga 2 kong kapatid, sinisingil ko, kahit alam ko na magaling sila magbayad, pag malapit na sahod day nila, o sweldo na talaga, talagang sinisingil ko, nagchat-chat ako, yung utang mo, ayan, no? Pinapalala ko, baka kasi makalimutan, ayan. Pero alam ko naman, maganda magbayad yung mga kapatid ko, subok ko na talaga, ayan. Kaya ikaw, kung hindi ka sure, huwag ka magpautang. At kahit matagal na yung utang, singilin mo pa rin, no? Katulad sa nag-message sa atin, no? Si Sis Jumeline Aragon po, no? Sis Jumeline Aragon po, katulad sinabi ko kanina, singilin mo pa rin 3 buwan. Araw-araw mo singilin pag nakita mo. Pero wag malakas boses ha, dapat siya lang nakarinig. Wag mo namang sigawan. Nakita mo doon, malayo, sabot sisigawan mo, hoy, utang mo, ay talagang magalit. Pag galit ang tao, babayaran ka, hindi. Kaya, lapitan mo, sabihin mo, sana bayaran mo ako or
ano ba? Magtanong ka, meron ka na bang trabaho ngayon? Sana bayaran mo naman ako. Kahit ano lang, hulugan. Data-data ng hulugan lang. Huwag mo na full payment. Kung nahirapan ka, hulugan mo na lang. Ganon! Baka maawa pa sa'yo at bayaran ka. Ang hirap, no? Pag tayo ay tendera, tendero, store owners, kahit mga hindi ka tindera-tindero, ang hirap tumanggi pag may mangutang sa'yo at hirap naman hindi tumanggi. Pag tumanggi ka, magagalit yung iba. At baka ipagsabi pa sa ibang tao na masama ugali mo. No, pag tumanggi ka, at pag hindi ka naman tumanggi, nagpautang ka, baka hindi ka bayaran, ang hirap. Kaya, ito, isang advice, no? Huwag mo na lang ipagsabi sa lahat na may pera ka. Oh. Huwag kang magpost sa FB na, no, huwag kang magpost sa FB na kumakain ka sa labas, ayan, na nagta-travel ka, ayan, huwag mong i-post yung pera mo. Ayan, ito yung pera ko ngayon, ito yung sahod ko, ito yung sweldo ko. Huwag mo na lang i-post. Kasi yung iba, pag nakita na may pera ka, hihirap, mangungutang. At again, pag pinautang mo, baka hindi ka bayaran. O, pag hindi mo pinautang, baka magalit. O, wag na lang. No? Laylo ka na lang. No? Huwag mo na ipagsabi na marami kang pera. Ayan. Tulad kay TGB, kahit maraming, wala tayong pera, joke lang. Pero meron kasi mga tao no, na hambog, boastful. Ayan. Ipinapalam sa mga tao na marami silang pera. Ayan. Pag inutangan, magalit. May mga tao rin kaibigan na pag inutangan mo, magagalit. Oh, ayan. So, ganun lang. Sana sis Jumelin Aragon po, no? Nasagot ko na mabuti ang iyong katanungan tungkol sa utang. Ayan, asan ba yun? Sis Jumelin Aragon po. Ayan, singilin mo kapatid ha, kaibigan. Singilin mo araw-araw, no? Tiyak mababayaran, katiwala lang. At again, lagi ko sinasabi, no? Huwag kalimutan yung Panginoon. Mag-pray ka, babayaran ka, no? Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Wala namang imposible kay God. Pag si God na ang kumilos, walang imposible, di ba? Ayan, thank you so much, kaibigan. Tinapos yung ponggang dulo yung aking video. Alam ko malaking tuloy ito sa inyo. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso, sa ating pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin ha, para mas marami pa tayong matulungan. Palagi mo lang tandaan yung aking palaging sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na. O masinso tayo. Basta, we have God, ha? Nasa puso, nasa buhay natin ang Panginoon, ang Diyos. No, tiyak asinso tayong lahat, kaibigan. Claim 8. Okay? Asinso tayong lahat. Claim it! Maraming salamat sa iyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Tandaan, huwag basta-basta magpapautang para hindi ka magsisisa. Uli, thank you so much. God bless.